Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood. You are watching The Capital Updates. Sa linggong ito, atin pong tatalakayin ang usapin tungkol sa poverty incidents dito sa Lanao del Sur. Why were we identified as the poorest province in Autonomous Region in Muslim Mindanao when we have been categorized as a first-class province? What are the factors, the basis, the circumstances that could have affected such poverty situation in Lanao del Sur? Sa usapin pong ito, ano ang mga isinagawa at kasalukuyang isinasagawa ng ating gobernador na si Honorable Mamintal Bombet Adyong Jr. para tugunan ang sinasabi nilang issue ng kahirapan dito sa Lanao del Sur? Kakamustahin din po natin ang mga proyekto at mga plano na kasalukuyang ipinapatupad ng ating gobernador na may kinalaman sa ating ekonomiya, agrikultura, peace and order, pati na rin ang madalas na papag-usapang problema sa kuryente. Isa-isa po nating sasagutin ang mga katanungang ito sa ating pakikipagpanayam sa ating Provincial Planning and Development Officer na si Kairoding Riga. Andito po tayo ngayon sa opisina ng ating Provincial Planning and Development Coordinator na si Dr. Kairoding P. Riga. Sir, magandang araw po at salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Unang tanong po, para po to sa ating mga viewers, no? Ano po yung function or role or responsibilities ng inyo pong opisina, ang PPDO? Una sa lahat po, I would like to extend my thanks and gratitude to the Office of the Provincial Planning, Office of the Information Office of the Provincial Government for having me this interview, no? Regarding to my functions as a Provincial Planning Officer, paganeron na I have in charge with the planning documents, updating and upgrading of this office, no? Related to the socio-economic profile of the province as well as the economic advancement of the province, no? This is a mandate, no? Mandate by the DILG as well as the ARMM to provide planning documents in all aspects in the area covered, as well as the routinary. So, most of my function is related to the 20% development fund, how it will be implemented. Salamat po sa sagot na iyon. So, sisimulan na po natin ang mga nagbabagang katanungan. Una po, do you agree po na ang Lanao del Sur ang poorest province sa ARMM at bakit po? First of all, I would like to inform everybody that I could not agree. In fact, during the REDPB meeting with the regional governor as well as the 5 governors, including the 2 mayors as well as the LGUs in the cabinet meeting, the regional governor invite the NSO Manila to give their own views. Why is it that in all aspect, yung lumalabas na mga census na in term of region na ang Lanao ang pinakakulilat, ARM ang pinakakulilat, and then in term of provinces, Lanao del Sur, which is very alarming to me and unbelievable. For the reason why, it was defined by no less than the NSO Manila, no, during their presentation. So they define poverty as measured in terms of degree of being poor, no? View as lack of purchasing power to secure basic needs, health, education, and housing. So it is attributed to this food security of individual, health, education, and housing. So after the explanation of the NSO Manila, then the regional governor, no less than Mujib Ataman, instructed me to give my own opinion regarding that result of the quad. In fairness to the provincial governor, no, during the time of Mapagal Arroyo, before the 2010 election, no, yung last na pagpunta dito ni Mapagal Arroyo, na she congratulated the governor nung nandun sila sa Ganasi. Sabi ni Governor Adyong, bakit po madam, saan yun?
sabi niya, Lanao del Sur is no longer a part of the 10 poorest provinces. At least umangat ang economy. So the result of this 2012 census na biglang abrupt, that's the reason why for me I could not believe. So in terms of food security, no? Lanao del Sur is an agricultural area wherein we have high-valued crop. The most of it is rice and corn, no? Besides from the high-value crop, no. So, pangalawa, there is no bigger in Lanao, and there is no street children where the children can stay at home. So, limited yun. Very minimal yung umingi dito. Now, pangalawa dun sa health. Maski tanungin ninyo ang Department of Health, sa ARMM, maraming private clinics, government hospital, district hospital in Lanao. It means to see, partially, yung mga private hospital, that is a business in nature, no? So the people can access to their needs in terms of hospitalization. Makaka-access sila doon. It means to say, the people in Lanao can afford to go to hospital in terms of medication. Doon, another things, doon sa pangatlo, doon sa school, no? Education, no? Maski tanungin ang CHID at saka Department of Education, Lanao del Sur po, maraming elementary school, high school, colleges, nandiyan pang Mindanao State University. Our intellectual level, as far as I'm concerned, na mataas. So, compared to other provinces in Lanao. So, it means to say, yung mga family, they can have an access to their children in terms of schooling, no? Besides from that, yung may mga pera, they go to Iligan, Cagayan, Manila, Cebu to study. So, pangapat, itong pinaka-crucial, no? Dun sa housing. Sa Lanao del Sur, walang third-class dwelling house. Ano yung third-class dwelling house? It made of bamboo at saka nipahat. In fact, walang tindahan dito na nipahat. You try to see in the market, walang tindahan. It means to see, maski yung third class na ang bahay niya is made of wood din, ang atip niya is GI, or kitted. So compared to other provinces, after the question, no, nung sinabi ko yan, pagkatapos ko, tinanong ako ni Governor Toto, mga dadato. Sabi niya, totoo ba, engineer, there is no nipahat housing dun sa Lanao? Ang sumagot sa kanya si Governor Mujib, sabi niya, totoo, wala akong nakitang nipahat bamboo house dun sa Lanao. It means to say, the people in Lanao can afford to have their own housing. So yung criteria ng census, 4, malayo tayo doon. We can afford. So, pangalawa, no? According to the census, no? During the census 2012, no? Nauna yung 4 Ps. Yung 4 Ps 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, and it last on 2012. When the Department of Social Welfare conduct an interview, nag-identify sila ng mga least privileged people, family, no? Kinondak nila. So, after that, pagdating ng census, ang enumerator nila, ang na-interview nila, kasi sinagot nila yun sa during that time na, sabi nila, random sampling, about more than 50,000 ang na-interview nila. So, maski yung may kaya, ang out of poverty, sinabi niya, wala kong kaya. Yan ang nakatrigger doon. Even the NSO, doubtful sila. Kasi ang gusto ng tao, maski may kaya niya yung 9,000 per annum average income, sabi niya, hindi ko kaya yun. Kasi para makabil siya doon. So, maski tanongin niyo, this is real data, no, sa DSWD. Ang enrollees beneficiary ng 4 Ps sa Maguindanao is 154,000. Sa Lanao del Sur, Hulu is 88,000 beneficiaries. In Lanao del Sur, only 84,000. Now, hindi ko maintindihan yung census ng NSO at saka itong census ng
DSWD. Kasi inanap nila kung sino talaga ang kwan, mahirap, no? So bakit? Now, kung kunin mo yung census ng kwan, for fish, DSWD, which is about 84,000, no, beneficiaries, that is only mga 9% of the total population, which is very negligible poverty. Eh bakit yung census out of 100, in-interview nila yung 67% ang nagsabi na I am poor. Only 33% nagsabi na kaya ko yung food. Yun na. Oo nga naman, no. Medyo nga po nakakapagtaka na we're the poorest in the province, and yet bihira lang po na nakakita tayo sa mga daan or sa mga marketplaces ng mga bata or mga taong walang matulugan. Wala, compared to sa Manila and other cities, ang dami natin nakikita, mga mendicants, pero dito bihira lang po talaga tayo makakita, no? Tapos sa mga bahay pa is made of stone or, di ba, concrete. So, yun nga po, nakakapagtaka siya. Now, since na-mention niyo po yung agriculture, doon naman po tayo sa usapang agriculture, ano po ba ang mga plano or mga isinasagawang proyekto po ni Governor para po ma-develop po ang ating agriculture dito? Because I remember it's part of his 7-point agenda po. So, ano po yung mga natapos na natin or kasalukuyan pang isinasagawa po? Sinabi ko sa iyo kanina na in agriculture now we have that high valued crop, no? Mostly sa rice, no? I will talk first rice, no? Production. Ito sa Lanao, we have at least 50,000 hectares irrigated yan. To be irrigated, no? So, ang deficit natin sa rice is approximately mga 90,000 tons, no? Rice production, no? If these 4 major irrigation will be irrigated now of about 3.8 metric ton per hectare, no? Makakaroon tayo ng surplus na rice. We can even distribute to other provinces, no? In fact, Maguindanao, they are one of the 10 producer ng rice. Pero konti lang ang diferensya natin. So, this is coupled with infra. Why? Because itong mga yung irrigation kailangan ma-atin yan. We have 4 major irrigation, no? Kailangan ma-completed yung sa Bubong at saka sa Rugnan Gata. In fact, yung sa Masyo at saka sa Butik, okay na siya. It is supported by post-harvest facilities, no? ONA, storage, no? Itong storage, ang inialam ng ating mga farmers, no? Humid tayo dito sa Lanao, malamig. So, mayroon niyang certain temperature na it should be maintained. Kasi otherwise, nakakaroon ng bubo ka, yung bubo, agukwan. So, itong mga farmers na mayroon silang tendency, attitude na they are waiting for the maximum peak yung production nila. So, tinatago muna ni storage sa bahay. Even the millers, no? Tinatago nila. Kasi inanap nila yung maximum peak. So, nakikita natin kung minsan sa NEP na nabubulok yung rice, in-stack doon. So, kinanglan yan, yung solar dryer, no? Yung solar dryer, malamig sa atin dito. Pag doon sa lupa, ang matagal matuyo yan. So, epekto yun. So, kailangan natin, itong mga agricultural product like rice at saka corn, it is supported by post-harvest facilities. Now, doon sa fishing, no? Because, accordingly, itong Lake Lanao is the second largest sa Laguna. Even in Geneva Lake, si former Governor Mike Adjung na napunta sa Geneva Lake, which nakita niya talaga magandang Lake Lanao. That's the reason why nakaroon siya ng bill na yung Lake Lanao Development Authority pumasa sa lower house pero bumaksak sa upper, no? Kasi para maprotektahan itong Lake Lanao, may mga pollution yan. Alam mo ninyo yung yung katawan tanawag yang Lake Lanao na lang napugsaran nun. So pamaka ma-minimize yan, ma-prevent ko na yakapya para sa yung Lake Lanao. Kailangan na ng mga ordinance. There are 22 municipalities attributed to Lake Lanao.
So kung nauna na makaroon ng mga agreement para kumopian. Sa mga other places na igirami ako wala so may tuwasda. Nadiran ko yun. Binabalik nila. In fairness to the governor, na nakaroon pa siya ng yung around 600,000 fingerlings na-disperse sa Lanao. Yung TARP. So, doon sa mga produkto agricultural, ay pinaka-important siya na accessibility and connectivity. Why? Sakta nun na central part na did-in. We have to switch on sa Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, at saka Maguindanao. Labas-pasok yung agricultural product natin. So, itong mga produkto natin, pag makaroon tayo, I was even conducting a rubber plantation, no? Together with some people in LGUs in Wow. I was sent by the governor sa Malaysia to have that rubber plantation, no? Pinakamapian na proyekto sa Ranao. Nung projection ko sa kwan, per kilo is only 30 pesos, no? 30 pesos per kilo. Every month na per tree na kwan sa kanya sa 1 kilo minimum. So, when I projected that 30 pesos per kilo, after 2 years, tinanong ako ng mayor ng Wow, Balikaw. Makano sabi niya yung sabi ko, Mayor, makano yung per kilo? Sabi niya, 128 pesos pag-deliver ko. So, itong mga agricultural products natin, now, we have only raw materials. We lack processing center, manufacturing, at saka industrial. Madali masira. We need yung mga storage na cold storage. Tingnan mo everywhere sa mga provinces na mayroon siyang cold storage. Nasisira ang produkto pag walang maintain na temperature. That is why itong mga project na kailangan supported by post-harvest facilities. Itong mga otherwise, nice time. Itong mga farmers natin, mayroon pa tayong mga field rice training. Now, in partnership with the JICA. Nag-graduate sila. Ang problema kasi, before, na 1 year production. Ngayon, pwede yung 2 years production sa rice, pwede yung 3 times production, no? Yung mga farmers, they stay sa farm more than 10 hours a day. Makasimbing sila sa Subu, sumbing sa Basak, Rosyan Pita, Rosyan Maguto, Rosyan simbing sa Asar, Agu, muli siya na magarip. You work now. That is manual. Minibago ngayon sa traktor. Ang output ng traktor dun sa Carabao is times 7. So di problema, di ba taniran sa oras sila because of this mga sawalay. Pupunta sa Basak, 9 o'clock, uwi 11 o'clock. They will not stay 10. If the farmers stay 10 hours a day sa Basak with that kind of tractor, times 7 for output iran, I am sure nakulang sila ng time management. That's the problem. The good news po dito sa mga projects po na na-mention nyo is it's complemented by the completed infrastructures po ng ating governor, no? So apart from all those plans na nakakatulong ng malaki po yung mga infrastructure kasi nga po, di ba, we want to be the key suppliers of these agricultural products. So dahil po doon din sa mga nasemento, nagiging mabilis na po yung pag-supply natin. Now, I'm going to touch on another topic, but this is still within the sphere of agriculture and a bit touching on economy. Ano po yung plano natin sa economic zoning? Economic zoning, na it is a mandate yan. Mayroon yan MMA Act. Hindi ko lang alam yung number, no? So, in first district, no? Ang probably most our crops is rice, no? So the most ideal area, municipality is Tamparan. Because yung Tamparan ang progress sila, no? So makolekteran sa mga economic, mga production, na kapag kaya after that maging Wow Road, ma-construct na, may pwela sa Wow, Bukidnon, kapastrak, no? O di na iligan.
She is a second district na the most ideal economic zone na Malabang. Why? Along the highway na baksakan kaya Malabang na to-improve sila. So, produkto sa akuan, Lambakaw na yan, which is corn, baka, ako sa second district, na mabaksak sa kuan, coconut, mabaksak sa Malabang, na ayagit awin yan na polio. Kagi da portano sa along di coastal. Kailangan na portano. Maulog si sa kuan polio parang, no? Nagitoy gitawi si sa East Ayaga. Ini sa Indonesia, Malaysia, sa Brunei. So in and out. Kisudro so production yuran, pilong so production dano. So kailangan tanong nagyang ta packaging at saka marketing, processing, packaging, marketing. Si ko production tanong. So pinaka-idea liyo sa Marawi City, Tamparan, ag sa Malabang as an economic zone ni province. Sir, na-mention niyo po yung processing, packaging, and marketing. So doon na po tayo sa economy. Ano po ba yung mga plans or campaigns ng ating provincial government to attract the interest of business investors po dito sa atin sa Lanao del Sur? Ano po yung mga ginagawa natin? At saka, doon po sa usaping economy, ano pa po yung mga nagawa na before na right now, in your own observation po, ay nakakatulong naman po sa pag-progress ng ating economic situation dito sa Lanao del Sur? To the campaign of the governor regarding economy na marami siyang na-initiate na program. I will give you some. The most important here is fish and stability. Kasi we cannot attract outsider investor because of this situation. Sana po, paglabas ng bansa moro basic law, neutralize ng situation sa atin. No. Si Governor Adjung na conducted a training and seminar on coffee at saka rubber. We conducted here. Isa ng MUA of the MRDP, Mindanao Rural Development Program, as well as the Department of Agriculture, no, for the livelihood and economic boosting program, no. Si Governor Adjung, he revived the provincial small and medium enterprises development SMED Council, no. So, si Governor Adjung, he hosted the 10 Software Region Conference in Mindanao for the year 2000. Lahat yung mga provincial, mga business sector in ARM, nandito sila. Si Governor Adjung, he hosted the ARM Business Conference. Lahat ng mga business sector, outsider, insider, nandito sila. Mayroon yan silang business matching. Anong pwedeng produkto? Naka-display dyan yung mga local product. Kung sinong interested na product. Like for example, yung banana doon sa Bumbaran. Naka-business match yan, nandun yan sa Middle East. Mapunta ka sa Saudi, makatikim ka ng guwan. Bumbaran made. So there are so many business. So one factor affecting is this because of the fish and order. So si Governor Adjung, he sponsors some LGUs na mag-training ng rubber. Si Governor Adjung, na-promote Tugaya Brass Mill. Locally, ang Tugaya, one of the site heritage, no, by the United Nations, no. Isa sila na ispatan ng ano. So si Governor Adjung, every anniversary he tried to encourage, exhibit the Tugaya brassware. No. You can find in local market. The problem there is that quality, because mostly of the Tugaya brassware na handmade. It is not mechanical work, no? So if the quality of brassware, it can be exported outside the country. Kunang lang. Tingnan mo yung mga mall, makikita mo diyan na may mga brassware, mga handicraft na that is galing sa Tugaya, anywhere in the Philippines. Locally, it is marketed, no? So he tried to encourage people, investors to try to patron our product. So,
obviously, kasama yung peace and order situation natin sa nakaka-apekto sa ating economy, no? Now, in spite of the problem with the peace and order, our governor is still pushing for his initiatives para po matulungan or ma-uplift po ang ating ekonomiya dito sa Lanao del Sur. Now, sir, alam kong hindi lang yung peace and order ang factor na nakaka-affect sa ating economy. I know I don't know if this is the biggest, but I feel that this is one of the biggest factors that affects our economic situation here. Yung problema po natin sa kuryente. Ano po ang stand nyo sa ating problema ngayon doon? Itong problema ngayon sa kuryente na very alarming. For me, it is politically motivated, no? Pangalawa, there is an economic sabotage. Why? I still remember nung mayroong public hearing dito, no? Itong mga input, narinig ko lang dyan. Itong public hearing sa Lasurico as well as the Energy, no? Committee on Energy, no? Una po, sinabi nila, itong Lasurico, it is a consumer cooperative and the government. It is not owned by a single or two or three person, no. Pangalawa, the vision of Lasurico is to energize, provide lighting, electricity to the all consumer, no, population, not to distract. Hindi lang interruption. This is more than 1 year problem, no. It affects economy. Bakit? Imagine yung business sector, naroon silang mga refrigeration, nabubulok, the problem. Pangalawa, it affects the youth student. Why? Ngayon, maraming gadget. So, along with that 35 municipalities na brown out for more than 1 year, how they can work? Yung cellphone nila, madre, na wala silang mapagkuha ng light. Pangalawa, yung empleyado doon sa municipal area, how they can work? Commonly ngayon ginagamit laptop. How they can work. So that is one way of saying that there is an economic sabotage of this. Now, you cannot praise the local LGU to pay their bill because they are being elected by the people to govern the municipality, not to become a collector. Hindi sila dapat yun. At saka yung era nila, hindi nila dapat ibayad doon sa bill ng mamamayan. Now, narinig ko, one problem is that ang NPC, ang bayad nila, sales nila sa Lanao is pinaka-minimal because they know that Lanao is the source of electricity sa Mindanao. Around 60%, no? Ito ang power source. Ang pinaka-mababa per kilowatt hour, yan ang bigay nila compared dun sa Iligan and the other provinces, no? So, the problem na itong Lasurico na nagsingin sila sa consumer na times 300 yung profit. Mayroon akong bahay sa Iligan. Yung binabayar ko doon na less than 1,000. Dito, 1,000, 2,000, 3,000 binabayaran mo every. So, marami. Supposed to be, in fairness to the people of Lanao, kung sinisingil ang Iligan Light within this amount, yun din ang sale dito. So, ang kaso, pinapatungan ng sinasabi nilang yung system loss. Doon sa NIA administration, narinig ko ito, usap-usapan diyan, na ang allowed na system loss doon sa consumer is only 12%. Eh dito, sinisingil nila doon sa ipinapatong doon sa bill is 60%. How can the people pay? How can they pay? They cannot pay. More than tapos ngayon na i-accumulate mo yung utang na sabihin mo sa mayor o local LGUs na bayaran mo itong 2 million, 5 million, 10 million. No. No. They cannot. So, if I am the administration, this problem can be solved. Una, pinaka-ideal is win-win solution. It is unconditional. Hindi mo pwede, Mayor, pailawin ko yan, tapos magbayad ka. Conditional yun. Win-win solution. Hindi yung sistema ngayon, approach how to solve this conflict na win-lose solution.
one side is happy and one side is lose. No. Should be win-win approach at saka lose-lose approach. No. Oh. If you need this way, make an halfway. Yun ang tama sinabi mo. So, I hope that ngayon, malapit ng Ramadan, they will come up with a solution. Sana po, na itong management sa Lasurico, they will find a way. Kasi kailangan na ito, kawawa yung population. So, yun lang po. Oo nga naman, sayang naman po yung mga human resources natin kung hindi rin naman nila magagawa ang trabaho nila because of the, power interruption na palagi na lang po nangyayari. Now, since na-mention niyo po yung sinasabi niyong economic sabotage, meron po kasi mga kuro-kuros na dito sa ating probinsya, and I want you to answer this because I think you're one of the best people who can respond to this query. Sinasabi po nila na billion daw ang nagagamit na pera, hindi po doon sa intended purpose niya. Paano po nangyaring billion ang nawawala? Paano po ba ang budget breakdown po nang nare-receive natin na IRA? Gusto ko pong malaman ng ating mga manonood, paano po ito? Itong breakdown ng IRA, no? Ang province is a first-class province, no? Doon sa nabasa kong newspaper, ang nakalagay doon na 8.4 billion, no, misappropriated, no? That is for the 7 years. Per year na I think averagely is 1.2 billion. Times mo yan ng 7, that is 8.4 totally. Now, I will give you the breakdown of the ERA. In fairness to the provincial budget officer, no? Supposedly, she will be the one to discuss this. Oh. Kasi, pero anyway, I am a part of the finance committee, no? I will give you the breakdown, no? Doon sa personal services, salary and wages, no? Which is 55% of the total ERA. It includes permanent, consultant, contractual, at saka casual. Yun na. Hindi ka lalagpas doon sa 55% of that total ERA. It will boost. So, in fairness to the governor, wala ko narinig na empleyado dito na sabi niya, hindi ako nakasweldo. Oh, maski yung mga kaswal. Hindi naman pwede, yung sinabi na 8.4 billion, dapat yung sweldo ng empleyado, gagastusin mo sa infra. Hindi pwede yun. So, SICAN is the 20% development fund. Now, I am in charge for that kasi na-obligate ko yan, no? Itong 20% development fund, 4 na criteria aspect dyan. Una, doon sa economic development program, no? Ang economic program, kukunin mo doon yung agricultural program ng gobyerno. Kukunin mo doon yung livelihood program ng gobyerno. Kukunin mo doon yung infrastructure program. Doon sa economic development, no? Pangalawa, yung social development. Ano yung social development? Simple explanatory yan, no? Nandiyan ang health program, nandiyan ang education program, nandiyan ang tinatawag na fees and order. So after that, mayroon tayong environmental program. Intended for the degradation at saka slow protection at saka reforestation ng watershed para hindi makaroon ng flash flood, no? Pangapat na yung administrative program, management program. Like for example, itong mga planning documents, upgrading and updating, no? Marami yang there are 14 planning documents, no? Yung improvement ng communication information campaign, kagaya ninyo, kasali doon, yung mga programa nyo. Now, that is for the 20% development fund. Doon na pupunta. Another is the gender fund. This is related to God program, no? Ano yung mga economic, sinasabi natin, mga medical mission? Ano yung sinasabi natin ng mga dressmaking sa TLDC? Para sa by dressmaking,
yung sinasabi natin mga food processing, yung sinasabi natin mga baking, andun yan. Yung mga moral recovery program ng mga babae, kasali na dun sa 5% development fund, God, because of women empowerment, no? Maroon silang mga program. Another is the disaster and calamity fund, which is another 5%. Now, itong calamity fund, unang criteria is preparedness, awareness. Diyan napupunta yung kwan. Mitigation and prevention program and activities. Nandiyan pa yung kwan, yung recovery and rehabilitation, which is 70% of the 5%. Yung last part is the yung relief operation, that is the response, no? Pag may calamity na, no? Which is only 30% approximately of that 5%. Yan ang breakdown yan. So, hindi mo pwede yung gagamitin mo sa calamity, gagamitin mo sa infra. Oh. Now, the remaining 15% of the 100% era, no? That is the discretionary fund. Nandiyan ang mga travel. Nandiyan ang mga clothing allowance. Nandiyan ang mga office supplies ng bawat opisina. Nandiyan yung mga retirement benefits, friends, at saka 30 months pay. Doon. You cannot say that itong sinasabi ng mga taong nag-destabilize itong development program ni Governor na yung 8.4 billion is lahat yan infra, which is approximately doon sa 20% na hindi abot ng 70% or 80% ang intended for infra. So makikita ninyo mamaya ipalabas ko yung mga actual accomplishment ng project. Dahil kung yung si Governor intended lang niya is the local fund, wala tayong makikitang proyekto. Pero in fairness to him, na malaki ang nakukuha niya ang mga programs outside trust fund. So which is completely inimplemented. Oh. Kasi parehas si Governor Adjung at saka yung daddy niya. Imagine, even yung waiting seed now, the approximate amount for that is more than 20,000. Pag malaman ni senior na hindi mo in-implement yung project na yan, totally out ka sa kanya. He will never trust you again. This same further with Governor Adjung. Pag malaman niya, niloko mo ang project, hindi ka makakalapit sa kanya, you cannot request a project to him. Yan ang behavior nila mag-anak. So si Bumit Adjung, na in fairness to him, na sa lahat ng nakasunod-sunod na mga governor, even his father during time past, mas malaki ang nakuha niyang outside sourcing funding. At saka mas malaki ang natapos niya. Oh. Yung sinasabi doon sa newspaper na lahat nabasa ko yun sa newspaper na lahat construction in progress. No. Yung sinabi nilang 400 million, more or less, doon sa circumferential road. Unfair yun kay Governor dahil ang nag-implement yan, National DPWH. Oh. Unfair sa kanya. Now, yung sinasabi lang in progress, no? I will tell you. Halimbawa, mayroon tayong kalsada na mga 1 kilometer. Pupunduan yan, outside sourcing, 100 meters. Pag makonstruct yung 100 meters, maghanap na naman siya ng outside sourcing. Dadagdagan niya ng another 100 meters. That is in progress. Huh? So, sa engineering, sa construction nyo, mayroong phase 1, mayroong phase 2, mayroong phase 3. Depende sa availability of pan, kung saan nasisingil. Oh, mayroong project na completed na, wala siyang other source. Pero, parehas yung sinasabi nila, Lasorico, rehabilitation. Hanggang saan, sabi ng Energy Committee, ang rehabilitation ng Lasorico. Oh. Continuous din yun yung sinasabi nila, na bakit ganito na sinasabi nila na si gobyerno na puro in progress. Ganun din. Development is a lifetime process.
Yes, continuous yan. Oh, hindi mo pwede tigil yan. That is the general concept of development, continuous yan. Yun lang po. Although our governor is getting funds from outside sources, parang unfair din naman po talaga. Tama po yung sinabi nyo. Unfair po na sabihin na lahat yun is sa infra projects because there are also other projects naman. Later on, we will be showing you po sa slideshows po mamaya na ipapresent sa atin ni Dr. Riga. Saka with regard to the IRA, oo nga po talaga, very alarming because it's impossible na 55%, if I'm not mistaken, is really allocated for the employees. So, imposibleng kunin po yan ni Governor. Magwawala po ang mga tao dito. So, I hope the explanation of the budget breakdown has enlightened a lot of our viewers in regard to the accusation, unfair accusations against our governor. Now, sir, ano pa po ba ang pwede nating abangan dito po sa provincial government natin? Ano pa po ba ang mga projects na pwedeng ma-excite ang ating mga constituents dito sa Lanao del Sur, especially so na malapit na po ang araw ng Lanao del Sur? So, I think for me, itong mga ongoing project at saka completed project. In fact, last week, pumunta ako sa kanya. Sabi niya, itong paggaling ko sa Manila, I received a contract for more than 100 million. Biro mo, pumunta lang doon na nakakita siya ng 1 million. No. Doon sa Red PB meeting, no? Ang ginawa ko kasi, nakita ko yung summary ng agenda nila. Yung 2015 program and activities na project, nakalagay doon, Basilan, 1.5 billion. Hulu, 1.3 billion. Maguindanao, 1.05 billion. Tawi-Tawi is only 540 million. Lanao del Sur, 564 million. Nung makita ko yung summary ng agenda nila regarding the infra for the year 2015, no? Funded na yun. Available yung funding niya. Nag-fix ako kay Gob. Sabi ko itong breakdown ng mga project. Alam mo, sinabi niya sa akin, tumawag sa akin. Sabi na, i-hold mo. Huwag kang pumayag niyan. Gusto ko makausap si Governor Hatama, sabi niya. Pagdating niya. Sabi ko, hindi pa dumating, sir. Pagdating niya, nakita niya yung appropriation, yung presentation ng DPWH. Sabi niya sa akin, huwag ka na mag-complain. Alam ko na where is the kwan sa napakakamali. Nag-usap na kami ni Governor Adyong, sabi niya. The following morning, tinawag ako ni Governor, sabi niya, dinagdagan tayo niya ni Governor Hatama ng more than 300 million. So for that, more than 800 million na. Plus nakakuha siya ng project, itong paggaling niya sa Manila. So siguro, marami siyang program. Hindi lang nakikita ninyo yung mga project ngayon, sobra-sobra pa. Kasi kung minsan, sinasabi nila na, is this potential project in term of magnitude? Na you cannot deny na kung minsan yung mga local executive, saka yung mga mamamayan, silang humingi, ano ang kailangan nila. Oh. Hindi lang sinasabi na, ito ilagay mo doon, at ito hindi. Hindi. Itong mga line agencies, no? Ang gusto nila maging project, no? Yung mga project na mayroong return on investment. Oh, yun. Hindi lang halimbawa na construct na yun, wala na. Kasi problema ba sa maintenance? Sustainability ng project. Yun ang gusto nila maging kwan. To uplift the living condition of the Filipinos because one of the program dun sa Millennium Development Goal at the end of 2015 na lumit ng poverty incidence. Yun na nga. Sa Department of Agriculture. Ngayon, ang programa ng Department of Agriculture, no, together with the in partnership with the World Bank, no, yung Philippine Rural Development Program, no, that is 2014 to 2020. That is, I think, 2014 to 2020, 6 years program yan. So, physical program yan. So, yung MRDP, dati Mindanao Rural Development Program, no? Ang na-build dito sa province of Lanao is more than almost 200 million.
na doon na mga local LGUs na yan. Sila nag-implement. So ito, malaking pera dito. So I think the governor can avail. Probably, I think they will download the money in the province. Oh. Sir, for answering all our questions. And I hope marami pong nalaman o natutunan ng ating mga viewers. Muli po, this has been your PIO, Lady Hanifa. Sir, mamaya po ay papakita niyo po sa atin ng slides, no? So gawin po natin yun. Tingnan po natin ang mga infrastructures na kumpleto po ng ating mahal na gobernador at kung ano pa yung mga ongoing and soon to be accomplished na projects po. Ito pong mga accomplishment report ng provincial government, no? Based on my compilation, no? The provincial planning officer is compiling the programs and activities of as part of the LGPMS, the provincial performance management system, no? So this is the completed project during its first term, no? There are about 6.8 kilometers in the first district and 600 meters in the second one. You will see the documentation, no? Ito po sa Balabagan, Lumbayanagi, maintenance of the provincial road in the province, no? Construction of barangay hall. During the first term, 31 units completed and 87 units in the second district completed. Ito po mga program activities na mga project, no? Yung mga construction of lake wall, improvement ng engineering office, Maranao House, yung outpatient hospital, clinic, completion of the building, municipal hall, construction of open gym, construction of stage. Ito po yung summary ng accomplishment project for year 2008. Sa first district, ito po mga project. Marao City, we have 22 projects, no? Sa Bubong, we have 27 projects. Sa Bumbaran, we have 3 projects. Sa Budipuso Buntong, we have 32 projects completed. Doon sa Ditchen Ramain, we have 44 projects, no? Sa Numbabayabaw, we have 10 projects completed, no? Sa Maging, we have 7 projects completed. Baris itong project, no? Typical. Sa Maranta, we have 12 projects. Sa Masyo, we have 9 projects. Sa Molundo, 7 projects. Sa Piagapo, we have 21 completed projects. Sa Lumbabayabaw po, we have 3 projects. Sa Sagiran, we have 5 projects. Sa Kapay, we have 2 projects. Sa Tamparan, we have 12 projects. Sa Taraka, we have 10 projects, different type of projects. Sa Wao, we have 5 projects. Now, dito naman sa kabila, we have the summary accomplishment of the project in January to December 2008. Sa second district ito, Bacolod Calawi, sa Balindong, 4, sa Bayang, 8, sa Butig, 3 project. Sa Kalanugas, we have 17 projects. Sa Ganasi, we have 10 projects. Sa Lumbatan, we have 2 projects. Sa Lumbayanagi, we have 22 projects. Sa Kapatagan, we have 15 projects. Sa Malabang, we have 3 projects. Sa Pagayawan, we have 1 concreting project. Sa Pualas, we have 2 concreting projects. Sa Tugaya, we have 3 projects. Sa Madamba, we have 12 projects. Sa Taguluan, we have 1 project. Sa Lumbacaunayan, we have 2 projects. This is the provincial heavy equipment na mayroon pang dagdag niyan. This is not the latest, no? So, itong equipments, now, the entire arm, marami po ang seat na equipment sa Lanao. Itong dump truck po, 18 units. Ayaw man na yan na uman isa ka seat, natlo ti man na dump truck yan. So, isa ka seat equipment, natlo ti man na dump truck yan. Sama na yan na 9 ka seat equipment. Sa
Ranao na kaya man na paniyakan na may purchase sa provincial government ang mga equipment. GSO rehabilitation sa Liklanaw Circumferential Road. That is the time of the former president, no? So, iman to na kaya ginakan na pagbida man na paglabugan na ay ipag-implement na national government, sa DPWH. Da akuan siya akuan, gobernador. Regional Impact Program. Kati sa mga Regional Impact Program, miyawit si, ayaw po na miyatiro during the time of OIC Governor si Ansarudin Huki, na adin na 80 million a project ada ma-implement ang miyolog in the province. So, in fairness to the provincial governor, na ano po na 20% ada makubra si sa ARM. That was 2011 na project na tama ni Mato na Deram Kabidi. So, in fact, may kapira ma inspection. So, kati sa mga project, mga completed. Si sa completion of Malabang Municipal Hall, Picong Municipal Hall, multipurpose building sa Lumbayan Nagi, sa Ganasi, sa Kalanugas, Kapatagan, Taraka, Masyo, Lumbatan, Tubaran. Kati mo sa one classroom, school building. 20 wisa school building. Si Governor Adjung na nagpirma siya sa MUA o MRDP. So diyan nga MRDP na pitutima na pilot munisipyo na ay implement na project na labi magatos ka milyon. Sa physical project kanan, na almost completed. Kati so fingerling sa dinis per si Governor, si sa Liklanaw, si sa Ganasya, si sa San Romain. Now, reactivation and rehabilitation of irrigation system. Pati man na irrigation tano, nakati so kaya lumpiweron. Kati so mga distribution ng mga World Food Program, no? Yung food for work, food for training, food for education. In partnership with the World Food Program, no? Kati sa TLDC, yung Technical and Livelihood Development Center, na mostly na ay mga activities siran, na sa yung mga kababayan, which is part of the GAD program, no? Yung baking, kapamanay, mga successful training, livelihood program to be offered soon, fishing processing, cooking, meat processing, no? Kati sa mga environmental program, no? Part of the program of governor, no? Mga training seminar siya. Agi NREM na adin na 800 million. Sa intended for Lanao del Sur. 7 years project ko to. Starting man to, tama sa after 7 years. Na ay rakon na Ranao, sagingan na NREM, na 800 million. So, kati sa mga youth-related program, no, katulad sa mga nursery. Kati sa mga nursery, di na distribute na ganyan ng mga seedlings sa mga durian, barang-barang. So, kati sa mga sports activities sa pagilid ni Governor Adjung, may pantag ira summer clinic classes sa mga ota. Kati sa bloodletting, no? Si Governor Adjung na part of the Red Cross program na niyakikuwas kanyang sa Rugo, niyakdunit sa Rugo. Kati sa mga medical mission, si January 2008 to September 2008, no? Medical mission, nakati sa mga munisipyo, kati sa mga patientiran, kauto sa mga patient with dental extraction, patient with served and given free eyeglasses, examine and given a free medical. So, katay sa mga DTN, katay sa mga beneficiaries, no? Katay sa mga youth sports activities, no? Katay sa mga Mura recovery program. Katay sa isa Galubag Provincial Planning Office, akapambal sa mga planning documents, no? Kate sa biometric machine para ma-upgrade sa punctuality yung mga empleyado na miyakuan kanya sa biometric machine. Sa mga beneficiary for World Food Program, no?
Katatago nun so January to March 2008. 2,346 SACs, 81,000 beneficiaries. Kaya sa mga sama niyan, kaya so kuwan yan, relief packing goods sila sa gymnasium. Now, assisted by the Provincial Social Welfare Development Office. Kati so mga promoting mga brushware sa cultivate yung ito concept for tourism, no? Kati so mga amicable settlement, no? Mga redo, part of the social activities. Kati so kuan, presenting the Minalip monitoring team. Kati so accomplishment for the year 2009 of the 7-point agenda. Mga documentation niya. For the year 2007 to 2009, nakati sa mga summary o mga project implemented. Why? Ami kasi timan tanuan na Mati. Sa first district, ako sa second district. Ako sa second district. Sa 2007 to January 10, cumulative ya. Di pa kasumbat-sumbatan. January to November 2010, first district, ako second district. Second district. At sa mga documentation yan, type of project, no? Status yan. Kasi sa mga agricultural program, promotion of organic agriculture, agi ang ito 53 units sa kuan, shredders. Yung ito 17 units sa kuan, 36 units sa para sa kuan, yung ito vermi composting brew, sa kuan na may ano siya kuan, dia Nescafe. Niya mag-isyan sa way. Coffee production. Siya. Ay miyag kuan ro na miyag sponsor ro ay minggal buro lagi mo ta first lady. Si Madam Repa. Away. At sa mga miyang ako kuha mga shredders na mga tractor. Katan sa mga vegetable production technology training. Katan sa kuan nursery. Provincial Livelihood Training Center. Katan sa mga pasadiran. Kata sa mga medical mission na mga tama sa mga katarakan. Okay. Na continuous man na naging na medical mission kana bumiya kay sa miya ka dubo miya ka lima. Alang wala request sa province, lang wala sungsi sa kuan na pagasikaso naging na mga provincial health office. Kana ba di pa mangbeli. At sa mga activity sa kuan social welfare. Ato mo sa 500 ni pamugiran. At mo sa mga packaging ako, margas. Kata sa mga tree planting activities, Penro. Kata sa accomplishment for the year 2011. Sa 2010 to 2011, December, no? Community ba, iman to na nyo ka 9.3 kilometers sa road concreting, barangay road widening. Kaya kasumpa-sumpa tira. 2007 to 2010. Rehabilitation of irrigation system. Technology and Livelihood Development Center. Ang mga accomplishment sila, na mga training sila na. Environmental Accomplishment Report. Mga tree planting na nauwi ng mga kuan, PAMBI, orientation seminar, ng mga flood distribution. Kata, so water classification sa Liklanaw na potable for drinking. Ay, tinista na. Gira na nagpakay ko. Hagingot drinking na ay visual inspection no pamanaw kapakay potable waters kanyan na colorless, odorless, agot tasteless. If that water, magpapakain naman. Malingos kanyan, damoy niyan, ago datamian.
At volume 2. Name of project, DPWH ARMM 2013 Infrastructure Project. Department of Agriculture, ARMM. Department of Transportation and Communication. Department of Interior and Local Government Units. Mga water system yan, mga pantalan. Yan ang mga concreting ito. DPWH ARM 2013, DILG Pamana Project. DPWH Region 10, National Power Corporation, OPA Pamana. Di na pala namin implement. Dahil kaya sa timan siya buwa pading. Okay. Kasalimutan na gobernador. Katan, trust pa na yan. Niya ko sa kuwan, DPWH ARM. Katan sa mga status yan. Sa Piaga po, 9.7 million, 0.63 kilometer, 100% completed. Sa Boat, Milaya, 3.4 million, 1.23 kilometer, 100% completed. Piaba yun niya sungwi. Isa Ditsen Ramain, 11.6 million, 0.75 kilometers, 100% completed. Kakatan sa mga inspectorate team. Namin kami ang maltik siya mo na dito katawan. Kata sa kuguriting sa Marawi, Kabasaran, 22.3 million, 1.2 kilometers, 100% completed. Nasa sa Marawi City, Maranya, kapakay ilain. At sa bridge sa Kuwan, Dilausan, Ditsen Ramain, 12.6 million, 100% completed. Concreting sa Lumbatan, 19.4 million, 1.25 kilometers, 100% completed. Sa Bayang, Marugong, 23 million, 2.4 kilometers. Ongoing nga, koto, 72%. Yan nga sa Bubong, 0.2 kilometers at 1.9 million, 100% completed. Concreting of Ditsen Ramain Road, Ditsen Ramain, 1.9 kilometer, 0.2, 1.9 million, 0.2, 100% completed. Budi Puso Buntong, 1.9.2 kilometers, 100%. Lagi dito na in progress. Natin namin upo makamakatong sigub sa na direction pa ito. Ay, napisto. Di napisuan nala makatong siya niya sa fan sourcing, outside sourcing na kapag sumpatan na pisto. Huwag yung utatiyan na development na lifetime process na continue siya. Katawan niya so concreting na lifespan yan. After 30 years na miya kuan, na dilapility dun kapag sambihin. Sa Maging, 970 million, 100 meters, 100% completed. Concrete sa Bumbaran, completed pa niya. Sa Wow, completed pa niya. Sa Kalanugas, completed pa niya. Sa Madalom, completed pa niya. Sa Poblacion Madamba, completed pa niya. 72% completed. Okay, ongoing nga. At ongoing pa niya. Di nga sa kuwan. Balintad Road, Madamba. Nagkapakaya, sungan niya udah may implement. Concreting of Malabang Road, Malabang Lanod Shore, 2.4 million, 200 meters completed. Construction of Liangan Road, 2.4 million, 51% completed. Kaya man so, kenapa ni ka agriculture ya? Okay. Department of Agriculture and Fisheries sa ARM. Concreting of Gidikan di Barusan Palau Road sa Bubong. At sa DUTC Traspan. Makumpleto sa kuwan yan. Agi sa mga forts, mga kuwan, pantalan. Okay. Malabang ports, improvement. At sa kuwan, Budi Puso Buntong. Padayunan Warp, Balindong. DLGTSP Traspan. Mga water system 20 sa munisipyo. Okay. Apa daw siya mga pamrasis so kuan yan, project proposal yan. 20 isa munisipyo. DLG Pamana project, Traspan pa na yan. Before ongoing. Concreting of Bayang Dilausan Road, Bayang. After. Before, concreting of Lininding Padas, Provincial Road, Pagayawan. Ongoing pa niya.
concreting of Talambo, ingad, road, wala siya. Unduing pa niya, concreting of Tringan, Kalipapa Road, Lumbakaw na yan. O papamanap man niya, ang barang-barang niya muwa. Volume 3. At ya, Ditchenramain, Limbabayabaw, Ditchenramain, construction of multipurpose, construction of barangay hall, concreting of population road, Limbabayabaw, barang-barang niya project, concreting niya. Limbabayabaw pa niya. Gina, mga lokal ipandi dia. Sigo 20% development pan, infra. Kati lokal pa na ya. I have sure ni governor na ma-accumulate so piraw lang ako 20% na sa timan na munisipyo. Yung distributed. Yung babaybo pa niya. Marawi City. Kati so capital, improvement sa capital, no? General repair. Marawi City. Kati sa mga projects sa Marawi City. Capital Complex. Ilan yung mga Capital Complex kami asalin. At sa mga opisina. In-inspection niya inspectorate team. At sa Masyo, concreting niya, Bugaran Masyo. Sa Piaga po, Tarpat. Mga Tarpat pa niya, mga lokal pa niya project. Sa 20% niya. Piaga po. Sa Sagiran. Local funding niya. Lambabayabaw. Ipila Lambabayabaw. Sawaw. Bayang. Mga concreting niya. Bayang. Pala niya Bayang. At siya Bayang. Mga likula niya. Sa kilid na pantalan. Mga barangay huli niya. Multipurpose building niya. Palenya Butik, Bayang, Kapatagan, Bayang, Tualas, sa Kapatagan, sa Tubaran, sa Tugaya, concreting, mga multipurpose siya. Sa Bayang pa niya, mga barangay huli, mga multipurpose siya. Palenya local fund niya, mga solar dryer, mga tarpat, concreting niya, construction of solar dryer, kata sa mga post-harvest facilities. Radapan population, Piaga po, concreting, construction of tarpat, construction of solar dryer, At sa mga tarpat, Piaga po Kabasaran Piaga po, Mamaan, Piaga po. Sa Piaga po, Gakap. Pala na mga Piaga po. Mga concrete nga, solar dryer, mga multipurpose building. Madingilan. Bubong. Si Manesa Bubong. Kateso Kapitula. Concreting of body po sa Bintong. Local pan. Construction of guest house. At so multipurpose building. Teacher naman, Taguluan, Malangan, Taguluan. New Capital Complex. Lumbatan, Manakab, Budipuso, Piaga po, water system niya. Open canal. Renovation of Provincial Treasurer's Office, construction of barangay hall, installation of street lighting. Kata, yung na street lighting, ang mga barangay nan, nahirap yamang ni, na solar agyan na kuha niyan, bulb yan. Kupa kaya ko, solar, giragi ko yung na-flight. Nakadoon na di, mga solaran nan. Amada ka la barangay, kuhan, at yung mga nila na street lighting. Mga concrete nga. Mga multipurpose, mga tire pack, mga solar dryer, kalsada, langong. Mati
water system reservoir, kapatagan bayang, lumbatan, Malabang, Kampo Muslim, Malabang, Mataling, Malabang, Tubok, Malabang, Karsada, Concreting, mga barangay huli. Out 1,159 barangay sa Lanao, na almost 100% na complete sa barangay. Ayan, bringing the governance nearest to the people. Duty objective rin governor. Para at least na siguro mga baryo na mga meeting plesiran. Tanda na Provincial Capitol Gito bunda sa mga compilation na kan. Pero once more, good evening to everybody, no? Giyang kaya program activities sa information officer sa province na miyaka priya ni kagiya pa man na so di tanukilay actual physical sigo mga munisipyo tano mga baryo na keto ko ang tano sa giyang kaya program provincial information office, no? So may pantagon sa giyang opisina ko na panalamatan ko sa kano sa pagnintan ko daw tala giyang kaya apakaw maramadan na makapuo sa tano piya sa mga light as Lanao del Sur. Kaya buwan yan sa mga Muslim, pusa, da suluiran ni ginagawi. Sa gitu iturong organo, sa sabab ko panaguntaman, Governor Mamintal Boblet Adyong na yung program si Saranao na inshallah utala, madakal na kapasadyan, agu panggalabok niya sa mga in the future. Iman to na dua ragu pun sa giyang termian na mala ay pagisigan na probinsya. So katawi ko ron. Sa dito po, panalamatan ko sa kano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And this concludes this week's episode of the Capital Updates. Sana po ay marami kayong natutunan at natuklasan sa ating pakikipagpanayam kay Dr. Khairudin Piriga, ang ating Provincial Planning and Development Officer. Sana po kayo ay naliwanagan sa samot-saring issue ng patungkol po sa ating probinsya, sa ating gobyerno, at sa ating mga kapwa mamamayan dito sa Lanao del Sur. Muli po tayo magkita-kita sa another episode ng ating programa. Same time and same channel every Wednesday, 7:30 a.m. and 7:30 p.m. only here in Channel 13. Muli po, ako po ang inyong lingkod, ang Provincial Information Officer, Lady Hanifa R. Mindalano. This has been the Capital Update.